Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon, i-flex ko lang ang ating bagong stocks na mga amulet. So ito yun sila sa first week of October. Meron lang isang old stock kasi hindi natuloy yung pagkuha nito ng isa kong client. It's because hindi na aabot kasi mag-a-abroad na siya. So, yun. Sayang. So, ito yung collection ko. Hindi ito binibenta, ipe-flex ko lang. Pero itong iba, ibebenta to. So, ito, ipe-flex ko lang. So, ito yung isa sa mga collection ko ng Parasumdi na amulet. Vintage ito, 1957. So, ito yung label niya. Kahit i-carbon dating yan, malalaman talaga kung ilang taon na siya. Tsaka ito din, ito yung old plastic niya, hindi ko tinapon, nilagay ko dito. So papakita ko sa inyo kung paano ko to binuksan, tapos inilagay ko sa kanyang pendant. So mga migs, ito yung vintage natin na amulet ha. So ito yung collection ko, hindi to binebenta pero i-flex ko lang sa inyo. So ito yung ebidensya na nakaselyo pa yung plastic niya kasi 1957 pa ito ginawa eh. Ayaw ko na sanang buksan kasi dapat naka-preserve siya, pero sayang kasi pag hindi ko nilagay sa pendant, baka kasi madurog yung tablet eh, baka mahulog or madaganan. So ilalagay ko na lang sa pendant, tapos bibili na lang ako ng isa pa pang collection ko na hindi ko bubuksan yung plastic. Mga migs, kung gusto niyo ng ganito, vintage 1957, so meron akong available. Tinatago ko yung iba. Basta sa mga kakilala ko na gustong magkaroon ng ganito. So, yan. Pwede niyo yung limusan. Ayan. So, yung plastic na vintage, hindi ko tinapon. Inilagay ko sa likod para ebidensya kasi yan eh. Pagdating ng panahon, nakikita yan ng mga apo ko na, uy, astig si lolo mayroong 1957 na amulet. So yan, lalagay natin. Dapat balance yung pagkalagay para hindi siya madurog. Kayo pwede din naman yung ibigay ko sa inyo yung nakaselyo pa. Kayo na yung magbukas. Ipe-prepare ko lang yung lalagyan. So lagyan ko lang yung parang red na foam. Tapos kayo na lang magbukas ng selyo, kayo nang maggunting para makita nyo talaga na legit siya na vintage. So yan yung itsura niya. Pero yung free na casing niya, yung free na pendant niya na ibibigay ko, hindi ganito kasi itong in-order ko na pendant, mamahalin kasi ito eh. So yung free na pendant niya, simple lang yung design nun. So ito, medyo mamahalin to, medyo maganda lang yung pendant niya kasi for collection eh, personal use. Ni-record ko rin para ebidensya na yun talaga yung 1957. Pero meron pa akong ganito na available na hindi pa nabuksan, nakaselyo pa siya. So, pwede yun. Ito yung Malaysian Leklay. So, halos lahat dito Thailand eh. Isa lang yung Malaysian sa ngayon. Pero napakagandang quality nito. Napakaganda na pagka-rainbow. Klarong-klaro yung pagka-rainbow niya. Tapos yung mga bilog-bilog niya, ang ganda tignan. Napaka-elegante. Ayan. Ayan Wow. The best. At saka may dalawa tayong palad kick. So, ito yung, na-discuss ko na to sa dati kong video, sa mga hindi nakapanood. So, i-review ko lang. Ang palad kick po ay sumisimbolo sa manhood of the deity Shiva. So, nagmula ito sa Hindu tradition. So, ang pinaniwalaan nila kapag meron kang ganito, ay para ka na rin merong gayuma. So, pwede ito gamitin ng babae, pwede rin sa lalaki. Pero may dasal po ito. Tapos, ang dasal nito ay pwede diretso na sa kanyang kata na 4 syllable.
So, ibig sabihin, pwede diretso sa kata. So, hindi ka na magpapatungkol kay Buddha. Therefore, pwede mo siyang dalhin kahit saang lugar. So, kahit pa sa nightclub, sa mga beer house, o sa mga bahay aliwan, ayan, pwede siyang dalhin kasi, pwede siyang usalan na diretso na. Ayan, so, resembles the manhood of the deity Shiva. So, dalawa ang ating, palad kick. Itong isa, may pagka-rainbow, ayan, dito. Actually, may pagka-rainbow din ito, pero dapat i-scrape mo pa tong mga isang layer niya, pero hindi ko na ginawa, baka kasi ma-damage ko pa. Ito, klarong-klaro yung pagka silver niya, tapos dito banda, pangit lang tong camera ng cellphone ko, pero sa naked eye, so mapapansin talaga na rainbow siya. Tapos ayan, mukha talagang ari ng lalaki. Ayan. So, ito yung kadalasan ginagamit ng mga tao sa Thailand na ang mga negosyo nila ay hindi nila maiiwasan na pumasok sa mga nightclub, ganun. So, mga entertainer na babae, sa lalaki din na nagka-issue lang dito kasi ginagamit din ng mga gangster. Kasi pwede itong dalhin kahit saan eh. So, taguliwas din ito sa masamang tangka. So, mga unfortunate event sa inyong buhay, so, nililiwas niya. Isa sa mga galing niya. Tapos, naka-issue lang kasi ginagamit din ito ng mga gangster kasi pwede kasi ito na usalan na diretso sa kanyang kata. Pwede na hindi kasali yung patungkol kay Buddha. Kasi pag may dasal kasi na patungkol kay Buddha, so bawal talaga yun sa mga lugar ng mga malalaswa at saka sa lugar na punong-puno ng negative energy tulad ng mga pasugalan, ganon. Yung mga lugar na pangbisyo. Pero ito, wala nang patungkol kay Buddha, diretso na sa kanyang dasal. So, pwede itong madala kahit saan. So, ayan, depende na sa gumamit. Kung gamitin niya sa kasamaan, problema niya yun, nakakarma rin siya. Tsaka ito, napakaganda na pagka-rainbow niya. Thailand ito. So, ayan, napakaganda. May mukha din, oh. Ayan. Ito yung ulo. Parang ahas. Parang taong ahas. And then, itong isa. Ito, diba napapansin nyo sa mga agimat ng Pilipino yung bato na may butas? Ayan, may butas. So, ito siya, leklay na may butas. So, pinaniwalaan kasi ng mga Pilipino na pag yung bato na, nakakita ka ng bato na may butas, yun? May bertud yun, pambasag puder. Pero hindi ko sinasabi na ito rin pwedeng gamitin pambasag puder. Nasa inyo na kung marunong kayo ng orasyon yun. Napansin nyo ba mga migs? Ayan, may imahe ng kabayo. Malapit sa butas yung, ilong ng kabayo o yung nguso niya. Yan, rainbow na kabayo. Tikba lang siguro ang gabay nito. Kasi pinapasapian ito ng mga monk ng mga deva eh. Tapos ayon naman sa ibang mga tao na ang deva daw ay yun daw yung mga elementals kung ikumpara sa Pilipinas. Ayan nakasilip. Parang matapang. Ito rin, ang mukha din parang alien. Itong isa, yan, rainbow din siya. Tapos black. So, minsan lang ito na magkahalo ang black at saka rainbow. Kasi ang black kasi ultimate na yun ultimate grounding. Sa mga Malaysian nga, ang tawag nila sa black leklay ay king leklay. So, para sa kanila, sa lahat ng leklay na hindi sakop ng relihiyon, ang black leklay ang hari. Kasi yun daw yung pinakamalakas na may taglay na positibong enerhiya. Tapos ito, available pa ito, black at saka gold. Yan, golden brown, saka black. Sayang tong unang gustong kumuha nito kasi hindi na umabot kailangan na niyang umalis para sa ibang bansa. Kung ipapaship ko pa, hindi na aabot sa flight niya. So, sayang. Saka ito, nag-iisa nating Malaysian na sobrang ganda yung pagka-rainbow. So, mga migs ko, merong
pasado sa inyo, message nyo lang ako So ito, palad kick, meron tayong dalawa. So masasabi ko lang sa palad kick natin ay medyo may kamahalan to. Kasi napaka-rare po ang palad kick na gawa sa Leklay na hindi siya man-made. Kasi usually pag palad kick gawa sa bakal o sa mga kahoy. Pero ito, natural siya, nahubog siya gamit ang nature. So yung nature talaga ang naghulma sa kanya bilang kawangis ng manhood of the deity Shiva. At meron pa pala tayong isa pang palad kick. So bali tatlo lahat yung stock natin ng palad kick. So meron pang isa. Ito mas okay na pang altar kasi malaki kasi siya Pero kung kursunadan yung ikwintas, kayo nang bahala. Kaya nga medyo natagalan itong ma-dispose kasi medyo malaki daw. Pero pwede naman magamit itong pang altar o ilagay nyo lang sa mga bags nyo. Ganun. So mga migs, kayo nang bahala. So mga migs, message nyo na ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV. Ilalagay ko lang sa comment section at saka sa description yung link para sure na doon talaga kayo mapunta sa aking FB page at hindi kayo ma-scam dyan ng mga nangungopya ng mga pages. So yun lang mga migs, until next topic.